Sa last day nila sa Okinawa Resort ay naisip ni Koro Sensei na magkaroon sila ng test of courage. Pero ang totoong plano pala ng teacher ay ang may mabuo sa kanilang mga love team. Magkasama sila Nagasa at Kayano sa kuweba nang matakot sila dahil nagpakita ang nakakatakot na nilalang na sinabing kailangan nilang manatiling magkasama kung ayaw nilang masumpa. Pero narinig din nila ang teacher na sabihin ang kaparehong script sa ibang classmate. Saka na-excite si Koro sa mga mabubuo niyang love team sa klase para sa sinusulat niyang libro. Si Okuda ang naging partner ni Karma. At nang makita nila ang mga bagay ay naisip na parang hindi test of courage ang nais mangyari ni Koro. Samantala si Koro pa ang mas natakot sa mukha ng kanyang mga estudyante. Kaya tinihil na nila ang kalokohan nito dahil alam na nilang nais lang ng teacher na magkaroon sila ng mga jowa para sa real life story na librong sinusulat. Samantala si Teacher Witch ay grabe kung makakapit kay Karasuma. Kaya naisip ng mga estudyante na tulungan si Irina na magustuhan ni Karasuma. Kaya nagplano sila para kay Irine Sensei at pinasuot pa ito ng damit ni Kanzaki na pang model. Saka inisip din nila ang tipo ni Mr. Karasuma at ang favorite dish nito. Pagsapit ng hapon ay di nila pinapaupo si Karasuma sa hotel para lumabas ito. Saka nakita niya ang mesa sa labas na si Miss Irene lang ang nandoon pero di niya pa rin nalaman na ito ay isang setup. Nagsimula silang mag-usap pero tungkol pa rin sa work. Kaya naglakas loob na lang ang dalaga na halikan ng panyo nito at dinikit sa lips ng lalaki sa kanya sinabing type niya ito. Pero nagsisisi siya sa kanyang mga nasabi. Tapos nabash pa siya ng sariling mga estudyante. Pero si Karasuma ay naisip pa rin na sinubukan lang sa kanya ni Irina ang bagong seduction technique. Nag-aalala ang ama ni Nagasa kung naaalagaan ba siya ng kanyang ina dahil hiwalay na pala ang mga magulang nito. Ngunit nagtungo doon si Koro upang yayain siyang sumama sa summer festival kaya umalis ng excited si Nagasa. Nagmakaawa si Koro na sumama si Karma dahil halos lahat ng estudyante niya ay mga busy. Pati si Lovro ay niyaya na rin ng desperadong octopus. Subalit isang assassin ang nakalapit na pala kay Lovro kaya wala na siyang nagawa sa atake nito. Sumama naman sila Kayano at Nagasa. Sila Chiba at Hayami ay naban daw sa shooting gallery dahil masyado silang magaling. Napansin ng mga estudyante na madali na lang sa kanila ang mga palaro sa festival dahil sa kanilang assassination class. Samantala si Koro ay sinamantala na rin ng pag-racket para kumita ng malaki. Saka magkasama nilang pinanood ang magagandang fireworks. Samantala ang secret agency ay sinabing magiging triple ang reward kung magtatagumpay ang E-class bilang isang unit. Kinabukasan dahil sa sobrang daming supply ng itlog ay marami ang nasasayang kaya naisip ni Kayano na gamitin nila ito sa assassination. Kung saan naisip niyang gumawa ng napakalaking puding para gawing trap kay Koro Sensei. Dahil nung nakausap niya ang sensei ay pangarap daw nitong makakain ng napakalaking puding. Inihanda nila ang malaking hulmahan ng puding. Nagsimula na silang mag-bake gamit ang malalaking makinarya na ipinahiram ng government habang si Kayano ay sinasabi ang mga plano para matagumpay nila itong magamit sa assassination. Matapos ang matagal na proseso ay tinanggal na rin nila ang hulmahan at nilagyan ng mga pampalasa upang maging perfect ang giant pudding. Sobrang excited at naiyak pa si Koro Sensei nang malaman na para ito sa kanya. Habang kumakain ng nilalang ay naghihintay silang makarating ito sa ilalim sa kanila pasasabugin ng remote control bomb. Pero tila ayaw ni Kayano na sumabog ang pinaghirapan niyang puding. Subalit natuklasan pala ni Koro ang bomba dahil sa talas ng pang-amoy kaya tinanggal niya ito. Natuwa pa rin si Koro sa naisip nilang assassination plan kaya binigyan niya rin ng puding ang mga bata. Pagsapit ng gabi ay natakot ang isang dalaga dahil may sumisilip sa kanyang isang manyak na nilalang. Kinabukasan ay naging parkour na ang PE nila at ang mga teacher ang magiging mga pulis. Si Karasuma ang manghuhuli sa kanila na mabilis na nahuli ang maraming estudyante gamit ang red mark. Kaya napunta na sila sa jail na binabantayan ni Koro at habang nakikipag-usap ay nahuli na din si Sogaya. Si Irina naman ay naisakitin si Karasuma pero nilublob siya nito sa tubig. Naisip ng mga kasama na mababawi nila ang mga nahuli ni Karasuma pero sinabi ni Karma na wala silang pag-asang manalo sa octopus. Pinakita ni Okijima ang sexing picture upang pabayaan sila nitong makatakas na ikinainis ni Karasuma kaya wag daw nitong papatakasin ang susunod niyang mga nahuli. Pero nagdrama naman si Yada kaya pinatakas na naman ni Koro ang mga ito. Kaya pagkatapos ng time limit ay walang nahuli ang mga pulis pero nalaman ni Karasuma na sinuhulan si Koro ng sexing picture. Habang naglalakad pa uwi ay nagulat si Nagasa sa nakitang balita. Kinabukasan ay nandidiri ang mga estudyante dahil nahuli daw na ng buboso si Koro. Itinanggi naman ito ni Koro pero di naniwala sa kanya ang mga estudyante dahil kilala siyang dakilang manyak. Para patunayan ng sarili ay pinagtatapon ni Koro ang mga sexy magazine niya pero nakita doon ng isang bra. Nakita rin nila sa classroom book na nilagyan ni Koro ng cup sizes ng mga kababaihan sa klase kaya nagalit si Kayano nang mabasa na isa daw siyang sawing palad. Nakita din nila ang listahan ng mga babae sa school
school na may mga F-cup sizes pataas. Ipapakita pa sana ni Koro ang mga barbecue pero mga bra ang nakatusok sa steak kaya umalis siyang talunan. Naisip ni Karma na mas nakakatuwang krimen ito kaysa sa pagpapasabog sa Earth. Pero naisip din nilang totoong na frame up si Koro dahil ayaw nitong mawala ang tiwala nila. Saka naisip ni Karma na hulihin ng salarin para magkaroon ng utang na loob sa kanila ang octopus. Nagtungo sila sa isang building kung nasaan ang mga may F-cup size na dibdib. Nandoon din si Koro Sensei para hulihin ang ng frame up sa kanya. Dumating na ang nagpapanggap na Koro at kinuha ang mga underwear pero nahuli ito agad ng octopus. At nang tanggalin ng helmet ay isa itong tauhan ni Karasuma. Tapos biglang lumabas ang trap dahil sa kagagawa ng mastermind na si Shiro kung saan di siya makatakas dahil sa anti-Koro sheets. Saka naman umatake ng walang tigil si Ito na dahil ito ang natutunan ni Shiro sa kanila na strategy. Nagawang mabalibag ni Ito na ang octopus pero nagpatuloy pa rin ito sa pag-ilag. Tapos nagawa pa nitong masalag ang atake ni Ito na. Saka ginamit niya ang bagong teknik kaya nagliwanag ang paligid at tuluyan niyang napinsala si Ito na. Pinag-utos ni Koro na iwan na ni Shiro si Ito na sa E-class at ipagkalat na hindi siya ang nagnakaw ng mga panloob. Subalit nagsisimula ng lamunin ng mga galamay ang utak ni Ito na dahil sa paulit-ulit na shock ng pagkatalo kaya pinabayaan na rin siya ni Shiro. Umatake sa kanila si Ito na kaya niligtas sila ni Koro subalit tumakas na rin ang batang may galamay na nahihirapan sa tentacle cells dahil pinatigil na ang kanyang maintenance kaya nagwawala siya sa mga tindahan ng cellphone at nagpa siya naman si Koro na pigilan siya. Nagtungo sila sa kinaroroonan ni Ito na pero nais pa rin lumaban ito dahil ayaw niyang natatalo. Subalit biglang may pumutok na powder na anti-Koro dahil kasama pala ito sa plano ni Shiro saka pinaputokan ng napakarami ang octopus. Tapos hinuli ng mga ito ng net si Ito na at itinakas. Kahit natutunaw si Koro dahil sa powder ay umalis pa rin siya para iligtas si Ito na. Nalaman din ng mga estudyante na pinrotektahan sila ni Koro kaya ito napinsala. Nang makarating si Koro ay ginamitan siya ng mga pressure lights para mapabagal siya. Tapos pinagbabaril siya pero pinrotektahan niya pa rin si Ito na. Ngunit dumating ang mga estudyante at inisa-isa nila ang mga assassin ni Koro Sensei. Dahil na-distract si Shiro ay nawasak na ni Koro ang mga patibong nito. Saka pinagbantaang umalis na lang si Shiro. Sagot ni Shiro na 3 araw na lang na mabubuhay si Ito na kaya wala na siyang pake dito. Kaya kailangan nilang malaman ng impormasyon para matulungan ito. Sakto namang nag-research na pala si Fuwa kaya nalamang anak si Ito na ng isang negosyante ng cellphone parts pero nagsarado ito dahil nag-resign ng mga empleyado dahil sa Kalabang Company at ito ang dahilan kung ba't nais ni Ito na manalo at magkaroon ng kapangyarihan. Kalaunan ay dinala nila ito sa ramen shop nila Muramatsu. Tapos niyaya ito ni Yoshida na dumalaw naman sa shop nila. Inangkas ni Yoshida si Ito na pero sa bilis ay tumalsik si Ito na. Kaya kinabahan silang baka magwala ito dahil sa shock. Nang lumabas na naman ang mga galamay ay nagtakbuhan sila. Pero di umatras si Tera saka na nagawa pang pigilan ang nanghihinang galamay nito. Saka binetukan at pinangaralan ni Tera saka ang kapwa niya batang hamog na kapag na-assassinate nila si Koro ay pwede niyang mabawi ang factory ng papa niya upang bumalik na ang mga magulang. Dahil sa mga sinabi ni Tera saka ay natanggal na ang attachment ng tentacle cells kaya tatanggalin na daw ni Koro ang kanyang mga galamay. Kinabukasan ay masaya nilang binati ang bagong classmate at napabilang pa ito sa grupo nila Tera saka. Nalaman nilang magaling sa electronics si Ito na dahil sa parents nito kaya nakagawa ito ng remote control na laruan na ikinamangha ng klase. Tapos binaril nito ang mga shooting target. Pero duda si Nagase kaya sinabi ni Ito na ang kahinaan ni Koro ay ang puso nito na nasa bandang necktie. Ngunit inaasahan na pala ni Koro na sasabihin ni Ito na sa mga kaklase ang kanyang kahinaan. Nagsagawa ng test run para sa assassination kaya ginamit nila ang kamera ng laruan at nakita ang legs ng mga dalaga. Pero maliit ang nakikita ng camera nito kaya naisip nilang lagyan ng fisheye lens at pati na rin ng recorder. Ngunit di naman ito kinaya ang hagdan. Kaya balak nilang magtulungan upang mapaganda ang prototype. Sinubukan nila ang bagong model na tirahin ng isang whistle. Pero di ito agad nakatakbo kaya nawasak ang prototype. Kaya naisip nila ang upgrade na magkahiwalay ang driver at gunner. Nakiusap si Ito na natulungan siya ng mga kaklase sa mga upgrade nito. Subalit pagkatapos ay sumama siya kay Karma para mag-cutting. May reklamo sila Masayoshi at ang iba pa sa kanilang mga pangalan. Kaya naisip ni Yada na gumamit na lang sila ng mga codename katulad ng mga nakasalamuhan nilang pro-assassin na nagustuhan naman ni Koro Sensei kaya pinag-isip sila ng mga codename. Kaya sa kanilang assassination practice ay mga codename na ang gamit ng bawat isa habang sinusubukan nilang barilin si Teacher Karasuma pero nakatakas ngunit di niya alam na nakikita siya ni Chiba pero di pa rin siya nito tinamaan. Ngunit nasa likod pala si Kimura na handa na siyang i-assassinate. Sumakit daw ang ulo nila sa paggamit ng mga codename buong araw. Si Kimura naman ay
nagreklamo dahil siya lang ang gumamit ng tunay niyang pangalan na Justice. Kaya sinabi ni Teacher Koro na hindi naman masyadong mahalaga ang mga pangalan nila kundi ang mga nagawa nila habang nabubuhay. Nagtungo sila sa lihim na part-time ni Isegai sa coffee shop na sikat sa mga nanay na customer. Tapos binibigyan sila ng tiyaan ni Isegai basta wag lang isusumbong na meron siyang part-time. Saka napag-usapan nila kung gaano ka-talented at attractive sa mga hot mama ang kanilang leader. Maging si Koro ay nasuhulan ng masarap na dessert kaya di niya rin sinusumbong sa school ang part-time nito. Subalit nalaman nito ng A-class kaya maaari siyang ma-expel sa school. Saka hinamon sila ni Asano na kung mananalo sila sa pole toppling ay di na ipapa-expel si Isegai. Ayos lang daw kay Isegai na ma-expel pero ayaw pumayag ng mga kaibigan. Kaya nagkaisa ang mga ito na tatalunin nila ang mayabang na A-class. Dahil sa assassination ay lumakas na ang lahat ng mga skill ng mga estudyante ni Koro Sensei. Ngunit nababahala si Isegai dahil magaling talaga si Asano. Sagot ni Koro na may kakayahan naman siya bilang isang leader kaya siguradong makakapagbigay sila ng magandang laban. Subalit nang makita ang mga kalaban ay parang mga tatay na ang kanilang mga import. Pero nagtaka sila kung ba't walang nakaposisyon sa opensa ng E-class. Sa utos ni Asano ay sumugod na ang mga bakulaw kaya pinigilan nila Muramatsu at Yoshida ang isa pero napatalsik sila sa lakas nito. Sinugod na ng mga ito ang pole nila pero tumalo ng E-class at inipit sila gamit ang pole. Nang maisip ni Asano na wala ng depensa ang katunggali ay pinasugod niya ang iba pang tauhan. Sila Isegai naman ay sumugod din kaya hinabol sila ng mga ito. Ngunit nang mapaligiran ay tumakbo sila sa mga upuan dahil wala naman rules tungkol dito. Patuloy silang sinubukang hulihin ng mga foreigner subalit biglang sumugod sila Yoshida at Muramatsu. At sa utos ni Isegai ay sumugod na sila kay Asano upang mapaalis ito sa pole pero marunong pala ito ng martial arts kaya mahirap kahit pagtulungan nila. Kaya lumuhad si Isegai at tumalon sa kanya ang iba pang kasama para hilahin si Asano dahil 2 tao na lang pala ang natira sa defense team kaya gumamit sila ng leverage. Naghihintay lang din ng command ang mga maton pero di nila hinahayaang makapag-isip ang leader ng mga ito. Nakabalik na rin ang ibang players ng A-class kaya kumilos na rin ang secret weapon na si Ito na upang tuluyang mapabagsak ang pole ng kalaban. Kaya naman ang E-class ang nanalo sa laban na ito. Dahil dito ay sinabon sila Asano ng tatay na Principal Asano. Pero pinagtanggol pa ni Kevin ang leader kaya may ipapatikim daw ito sa kanilang di malilimutan. Dahil sa pagkapanalo ng E-class ay napansin nilang tumaas na ang tingin sa kanila ng ibang mga klase. Binugbog sila ng principal at ikinwento noon na nabugbog din siya pero kalaunan ay nabugbog niya din ang master niya at nakakuha ng black belt. Pero kahit ang sarili nitong anak ay namumuhi sa kanya. Ginamit nila sa labas ng klase ang parkour patungo sa train station kahit pinagbabawal ito. Subalit sa kasamaang palad ay tinamaan nila ang isang matanda at nakita sila ng isang lalaki na tumawag ng ambulance. Dismayado si Karasu malalong-lalo na si Koro Sensei sa kanila. Pero sumasagot pa sila kaya pinagsasampal sila sa bilis ng Mach 20. At humingi naman ng tawad ang mga estudyante. Saka pinagbawalan silang mag-aral ni Koro para sa midterm exam dahil may kailangan daw silang unahin. Ayaw tanggapin ni Mr. Matsukata ang paghingi ng tawad ni Karasuma kaya nilagyan ni Koro ng mga bulaklak ang silid at saka humingi ng tawad. Ang E-class muna ang tutulong sa pangangailangan ng school ni Mr. Matsukata habang nagpapagaling pa ito. Ngunit ang pinakamatandang estudyante na si Sakura ay hinaharas sila tapos papaluhan pa sila ng walis pero bumigay ang sahig. Dahil lumang-luma na rin ang gusali ay naisip nilang gawan ito ng paraan. Nagkaroon sila ng isang play pero tinututuon ng mga kaklase ang pananakit kay Terasaka. Ang ibang kaklase ay naghahanda sa construction at ang iba ay tinuruan naman ng mga bata. Si Nagasa ang nagturo kay Sakura na tumigil pala sa pag-aaral dahil nabully. Samantala isang pusa ang umakyat sa sanga ang nais nilang iligtas. Kaya ipinakita nila Kimura at Okijima ang kanilang skill para masagip ito. Saka naman napahanga si Sakura sa advice ni Nagasa. Nagagalit pa rin si Mr. Matsukata pero labis siyang nagulat sa laki ng ipinagbago ng kanyang school sa loob ng 2 linggo sa tulong ng matitinding architecture design mula kay Rizzo kaya napakaluwag na ngayon nito. Tapos meron pang indoor playground para di maulanan ang mga ito. Ginawa din ng mechanic team ang bike ng principal, kung saan nakakonekta ito sa playground upang tuwing may maglalarong bata doon ay magkakaroon ng energy ang bike. Pati ang pustiso ay nilagay pa nila sa bell. Pero duda pa rin ang principal subalit nang makita na nakuha ni Nagasa ang loob ng pinakamatigas ang ulo na si Sakura ay natuwa na rin ito sa kanila. Saka magkakasamang nagpaalam ang isa't isa. Pero dahil di nakapag-review ay bumaba ang score nila kaya sila Asano pa rin ang nanatili sa top. Maliban na lang kay Karma na naging top 2 student sa kabila ng pagiging busy nila. Tapos nagbanta si Karma na sa susunod ay matatalo na nila sa top ang mga pangit.
Excited na si Koro sa barbecue ngunit winasak ito ni Nakamura pero di siya nasaktan dahil sa suit. Pinagbabaril din siya nila Chiba at pinaligiran ng mga estudyante para ipakita ang bagong equipment mula sa government na nakakapagbigay ng lakas at tibay. Nahihirapan na si Irina dahil kahit madami na daw siyang naging sugar daddy ay ang talong ni Karasuma pa rin ang hinahanap niya. Saka dumating ang mga estudyante na pinilit siyang lumabas para magpaturo. Kinamusta din ng seller ng bulaklak kung maayos na ba si Principal Matsukata. Saka binintahan sila nito ng magagandang bulaklak na ibibigay nila kay Teacher Irina. Habang ang mga kaklase ay nililibang si Teacher Witch ay nakiusap silang si Karasuma ang magbigay ng mga bulaklak. Kaya sabay-sabay na umalis ang mga ito at saka binigay ni Karasuma ang bulaklak para sa kanyang kaarawan na nagustuhan ng dalaga. Pero napagtanto ni Irina na malabong magkusa si Karasuma na magbigay nito. Kaya natuklasan ni Teacher Witch na sinet up lang sila ng mga estudyante at kasabwat pa si Koro. Dahil dito ay ibinalik niya ang bulaklak at tuluyang umalis. At pagdating sa kotse ay galit na galit ito. 3 araw nang hindi pumapasok si Teacher Irina pero si Koro ay ang panonood lang ng soccer match sa Brazil ang pinagkakaabalahan. Di nila makontak si Irina kahit na sa tulong ni Ritsu. Saka pumasok ang tindero ng bulaklak na napagtanto nilang hindi normal na tao. Nagpakilala itong si The Reaper na pinakamagaling na assassin, na nagbantang papatayin ng bihag niyang si Irina kung di sila magpupunta sa nais niyang lugar. Sinubukan nila Terra saka na lumaban sa The Reaper pero hindi ito natakot at sa isang iglap ay naglaho ito sa kanilang paningin. At nag-iwan ito ng mapa kung saan nila kailangang magtungo. Nagtungo sila sa lugar at nagbili na sabihin ni Ritsu kay Teacher Koro pag di sila nakabalik ng 12 midnight. Pumasok sila at nagmasid sa lugar. Pero biglang nagsarado ang pinto at kinausap sila ng Reaper saka biglang yumanig dahil bumababa ang buong kwarto kaya nakita nila ang pro assassin at si Teacher Witch. Agad silang naglagay ng bomba sa pader at gumamit ng smoke screen kaya nakatakas ang mga ito. Pero kinausap pa rin sila nito sa mga speaker na natutuwa dahil magsasaya daw siya ngayong gabi. Samantala si Koro ay binabad trip ang mga tao sa Brazil. Tapos nagtataka siyang di niya makontak ang mga estudyante. Si Ritsu naman ay nahack kaya tinatamad itong tumulong sa kanila. Nakita nila ang kakaibang kakayahan ng The Reaper. Pero sinugod pa rin ito ng dalawa na agad ding napabagsak. At sa isang iglap ay nakuha nito si Kayano kaya nagpas siyang lumaban si Nagasa. Ngunit ginulat lang siya nito at inisa-isa pa ang kanyang mga kasama. At sinabing ang Clapstunner niya ay nasa ibang level kaya di makakilos ngayon si Nagasa. Ang ibang mga kasama ay nahanap na rin si Teacher Irina na agad nilang iniligtas. Pero sinabi nitong tinatanggal na sila sa misyon. Saka nakatapak siya ng matulis na bato pero niloko niya lang pala ang mga ito para mapatulog ang mga estudyante dahil kasabwat na pala siya ng The Reaper. Nabihag sila dahil sa agwat ng kakayahan. Subalit nasa labas na sila Karasuma na ginawang aso si Koro para mahanap sila. Pero nalaman ng Reaper na nandoon sila. Pagpasok ng dalawa ay bumaba ang buong floor at nagpanggap na bihag si Irina para ibaba ni Karasuma ang baril. At sinabing naglagay siya ng mga pampasabog sa leeg ni Irina at ng mga bata. Biglang binaril ni Irina si Koro saka nabuksan pa ang trap. Tapos pinagbabaril siya ng Reaper para di makaakyat kaya tuluyang nahulog sa kulungan. Kung saan ang mga rehas doon ay gawa sa mga anti-Koro materials pero may secret weapon daw ang octopus kaya didilaan niya ito sa kalahating araw para matunaw. Ngunit nagbanta si The Reaper na papasabugin ng mga bomba pag di siya tumigil. Pupunuin daw ng tubig ang buong lugar pero pati mga bata ay balak rin tapusin ni Reaper kaya napapaisip si Karasuma. At sinuntok niya ang assassin dahil nagpasya siyang iligtas ang mga bata. Saka ito tumakbo na sinundan ni Karasuma. At pagkatapos mag-set ng trap ng Reaper ay pinag-utos kay Irina na barilin si Karasuma sa likod. Sumabog nga ang trap pero nabuhay pa rin si Karasuma. Saka muntik na siyang tamaan ni Irina. Pumanig pala si Irina dahil sinabi ng Reaper na magkapareho sila nito ng nakaraan. Ngunit biglang sumabog at nadamay si Irina dahil ginamit lang pala siya bilang pain. Nakaligtas naman si Karasuma pero tinamaan ng dalaga. Saka nakakonekta na rin si Koro sa kanya kaya nakiusap ang mga bata na tulungan si Irina na kanya namang ginawa. Nakita ng Reaper na natanggal ng mga estudyante ang mga bomba. At dahil pala ito sa talino ni Ito na sa mga electronics tapos ginamit nila ang camouflage ng mga suit para magmukhang nakatakas sila. Samantala nag-nosebleed si Irina dahil sa matsyong katawan ni Karasuma. Nagbalik naman ng Reaper na nakita si Irina, tapos din ito napansin si Karasuma kaya magkasama silang nahulog sa tubig. Nakita niya ang tunay na mukha ng Reaper na binakbak daw ang sariling mukha dahil sa gabal sa pagdidisguise. Tapos balak nitong patayin si Karasuma at kunin ang mukha nito pero pumalag ang lalaki at napapanood ni Koro ang kanilang mapanganib na labanan. Tapos di inaasahang may tinatago itong maliit na baril sa loob ng daliri na ang puntirya ay ang aorta upang mag-bleeding ang kalaban nito. Pero naprotektahan pala ito ng galamay ni Koro saka tinamaan siya sa dalawang itlog.
At ang nakitang dugo ay ang tomato juice na ininom ng octopus. Dahil wala ng alas ay bagsak sa isang suntok ang Reaper. Kalaunan ay pinangaralan nila ang mga bata na huwag masyadong overconfident na siyang ikinatalo ng Reaper. Balak namang tumakas ni Teacher Witch kaya hinabol at nahuli siya ng mga bata. Ngunit sinabi ng mga estudyante na pinapatawad na nila ito dahil siya ang kanilang Teacher Witch tapos binigyan pa siya ng bulaklak ni Karasuma na labis nitong ikinatuwa. Saka sinabi ni Koro na ayaw niya ng muling madamay ang mga bata. Dahil nauubusan na sila ng oras ay sinabi ng boss ni Karasuma na isasagawa na nila ang Operation Last Assassin. At kinabukasan ay nagbalik sila Karasuma at Irina sa class A ng magkasama.